So, careful tayong wag siyang ibabagsak, no? So, MRI na to, sobrang laki na to, sobrang bigat na to, no? Kapag nabagsak siya, sobrang masisira talaga siya. Kasi siya ay yung ano niya, yung pinaka-outside niya, outside layer niya ay gawa lang sa plastic, no? And yung sa loob niya, nandun yung mga coil natin, no? Kaya kapag nagkaroon ng force, yung plastic, no, nabagsak, no? Syempre, matatanggal yun. And be careful tayo na wag nating mababagsak kasi talagang mahal to, no? Sobrang mahal and it will cost you. So, punta muna tayo sa basic, no? Okay, no? Hey. Okay, so we have punta na tayo sa basic step, no? So, okay, so proceed sa basic. Okay, ayan. Basics. Step ng MRI. No? Siyempre, patient, no? The patient is placed, no? Placed inside. Placed inside magnet, no? Next is patient, no? Ito yung pinaka-concept, no? Patient is exposed, no, sa ating RF pulse, no? RF pulse, no? Siya ang nagbibigay ng nag-produce ng signals, no, and send it, no. And next, pag papatayin, no, papatayin yung RF pulse, no, di ba? Sabi natin, ito turn off and turn on ang RF pulse para mag-create ng signal, no, mag-create ng current, di ba? Inducing current. Changing magnetic fields is inducing current. Kaya nga kapag turn off tayo, it will ang tawag dito, it will produce a current and produce a signal, no? The patient, pinaka-final, the patient emits the signal, no? The signal, no? Hanggang sa ma-emit yung signal, no? So, basic step, number 1, magiging magnet si patient, no? Magiging magnet si patient. Next, patient to mag-produce ng RF pulse, yung signal natin. And papatay. RF pulse is susuplayan si patient ng supply. Supplyan ng RF pulse si patient, no? Pag pinatay na, no? RF pulse, pinatay, off, turn off, then the patient will produce the signal. No? Emits. Advantage. Punta na tayo sa advantage. Advantages ng ating MRI. So, okay. Ang pinaka-advantage ng MRI, no? So, number 1, no? So, superior siya, no? Superior sa contrast resolution. Siya na yung pinaka-highest. No? Highest sa highest, no? Kaya niya, no? I-differentiate ang density ng dalawang bagay. Kaya niyang i-differentiate. Kahit pinaka-small detail. Kaya dito makita kahit ang nerve cells. Kahit cranial nerves, ma-differentiate natin. No? So, sobrang kagandahan ng ating MRI. So, ang problema lang, meron lang mga specific protocol, no? Range ng ating
ng ating signal, no? Sa X-ray and CT, no, ang contrast nila, no, they produce the low contrast, no. Sila ay low in contrast resolution, no. Meron lang silang 1%, no. 1% differentiation, difference sa ating mga soft tissues, no. Soft tissue, maliit lang ang density, no. Kaya lang nilang i-density involved dito, na those structure na malaki ang structure, kagaya ng air and bone, no. Kasi nga 1% lang ang kanyang difference, kaya niya lang i-differentiate yung soft tissue is the air, no, air and the bone, no, kasi sila yung may mga malaking differences, no, when it comes to contrast, diba? Pag sinabi nga natin contrast, diba, this is the variation of colors, diba? Variation ng different colors. Meron tayong tinatawag na black, white, and gray, diba? Which is gray matter, it is syempre additional density lang siya. Pag black and white, no, this is the contrast itself, no. Nagkokontrahan sila para ma-image yung ating image, ma-differentiate yung ating image, diba? So ito example natin, diba? Makikita natin dito na sorry wait ayan na. Makita natin dito, no, pure white lang yung nasa gitna, for example, yung gitna, no. Pero kapag nilagyan ko siya ng black, no, makikita mo na yung differentiation, no? That's the contrast, no. So that's the concept of contrast, no. Ayan, no. Sorry. Ayan. May nakikita ka bang image? For example, ayan, may nakikita ka bang image? Diba wala, no? So, para makakreate ka ng ating image, kailangan mo ng variation ng kulay, no? Kailangan mo ng contrast, no? Iko-kontra mo yung kulay white, no? Para magkaroon ng image. Okay, so dahil kukontra natin yung white, no, lalagyan na natin siya ng black in image, no? So, dahil may black na, makaka-create na tayo ng ating image. For example, ito yung lungs ng patient, no? So, ito yung diaphragm ng patient. So, makikita naman na sa chest x-ray na ito na yung ating lungs ng ating patient, no? Dahil because of the contrast. Yeah. Dahil sa contrast na nangyari. P. Ayan. No? So, superior siya in contrast. Kaya nga, kaya niya lang ng 1% difference ang X-ray and CT to differentiate, no? Differentiate the variation ng different tissue, no? Kaya nga si CT scan kinakailangan ng contrast media, di ba? Magamit siya ng contrast media para ma-emphasize yung mga basic structure. Si MRI, no, makikita natin, no, MRI versus CT scan, no? MRI versus CT scan, image, no? Images. Kaya niyang ayan, okay, no? Kitang-kita natin ang mga different pagkakaiba nilang dalawa. So, si MRI, kitang-kita yung talagang almost
almost part of the brain, no? Talagang yan na yung kahit sulcus ng brain kitang-kita. Unlike sa CT scan, hindi mo siya ma-identify, no? Unless magkaroon ka ng contrast, no? Basic structure. So, MRI versus CT scan images body. So, body parts. Ayan, image ng body parts. Okay. Ano tayo ng maganda-ganda para ma-emphasize natin. Ayan, no? So, makikita mo lang dito, dito, no? So, almost, ang kulay niya is gray, no? Gray matter. Ang puti lang sa kanya is bone, no? So, makikita mo yung different na organs, kagaya ng abdomen, makikita mo, hindi masyado halata. Hindi mo, kasi nga, halos kulay nila is gray, no? Gray. Kulay gray. Pero dito, no? Kitang-kita mo. Kitang-kita mo lahat kahit tissue, no? Kahit tissue, maganda yung kuha ng ating image sa ating MRI. Ayan. Diba? So, tissue, makikita natin yung muscle mismo. Ayan, may muscle dito sa MRI, sa likod ng ating vertebrae. And ito, kita yung ating mga muscle tissue, no? Kaya nga, ang ating MRI is best for tissue. No? Maganda siya sa ating tissue. Scan ng ating tissue. Okay, no? So, si CT scan nga, di ba, gumagamit pa ng contrast to increase its subject contrast, no? Now, sa MRI naman, sabi nga, sa CT scan, 1% lang. 1% lang kaya niya mag-differentiate ng tissue. Si T1, no? T1, ano ng protocol ng MRI, no? And the proton density, no? Kaya niya mag-differentiate ng 20 to 30%, no? Napakalayo ng kanilang difference, no? 20 to 30% difference kaya niyang ibigay, no? Kaya niyang mapakita kahit 20 to 30% ng differentiation ng variation ng contrast ng ating MRI. Kaya pag tinanong ko kayo kung ano pinaka-best na contrast, syempre, no? Si MRI, particularly si T2, no? Dahil si T2 alone, no? Kung si T2 alone, kaya niya mag-produce ng 40% na different contrast resolution sa different subject contrast, no? So, diba, sa iba-ibang parte ng katawan ng tao, kaya niya i-difference. Sa T2 alone lang. Pero si T1 and T1 and proton density, kaya niya lang 20 to 30%, no? 20 to 30% different. Kaya ayan ang maganda, no? Kaya sa contrast, no, kung papapiliin kayo sa kasi ano pinakamaganda sa contrast images, no, dun tayo sa T2, no? Kaya madalas yan ang order ng doctor, T2. No? So, ang different also ng T1 at saka T2, no? Ang T2 is for use, no? Use sa pathologic condition, no? At maganda siya sa pathologic condition. And ang ating T1 is good for structure, no? The basic structure of the body.
Okay, no? So, number one advantage din niya is the direct multi-planner. No? Ito na binanggit ko na sa inyo kanina, no? Na XYZ, no? Direct multi-planner siya. Hindi kagaya ng CT scan, no? Indirect multi-planner siya. No? Pag sinabi natin direct multi-planner, meron siyang sariling X, Y, and Z. Unlike si CT scan, meron lang siyang Z, no? Siya ay tinatawag natin indirect multi-planner. Multi-planner, which means siya lang ang kaya niyang i-produce na image, kinire-reconstruct pa to the process of computer para magkaroon ng image ng X, Y, and additional Z, which is the sagittal, coronal, at saka the transverse image. Pangatlo is the vivo. In vivo MR spectroscopy. Pag sabi natin in vivo, which is within the cell, no, kaya niyang i-assess, no? Assess yung pinaka internally, no? Pinakamaliit, no? Kahit pinakamaliit na body parts, no? Ang kagandahan kasi nito, small pixels, no? Meron siyang production ng small pixels, kahit maliit na pathology, makikita through the small pixels na ng MRI per pixel. Kaya niyang i-assess yung composition ng body parts, no? So, for example, no? Pag nilinik ni Radtech, ayan. Ito yung ating pixels, no? Ganyan ang pixels, kagaya sa ating cellphones, no? Sa MRI, sobrang liliit kasi ng pixels na ni ultimong maliit, no? For example, itong dot na to, kaya niyang makita, no? Dahil sa small pixels lang. Sa small pixels. The smaller the pixels, the accurate, no? The accurate the image. So, ito, nagpo-produce tayo ng ginagamit siya sa MR spectroscopy, no? Meron din tayong ginagamit na contrast dito, of course, no? Nagondolin yun. And next is non-ionizing radiation, no? So, pero ang kalaban natin sa MRI is the T-Shuhiti. Inappropriate yung sinasabi nating patient dose dito kasi wala naman talagang dosage ng radiation na mapoproduce, no? Kaya nga may additional tayo na dose limit, no? Hindi natin dose limit ang ginagamit. Meron tayong tinatawag na SAR, no? Sana discuss ko kanina. So, meron pang direct. Next is direct flow measurement, no? So, sa CT scan, syempre, kailangan mo pa ng high concentration na iodine, no?
para mas maganda ang image ng CT scan sa angiography, no, mataas ang concentration ng ating iodine concentration, no. Unlike dito, no, direct flow na measurement na siya, pwede mo na siyang makita, no, kahit wala pang contrast, no. Kahit plain scan lang ng MRI, sobrang ganda na, kitang-kita na, no, magdi-different. Kitang-kita na yung mga blood vessels, kitang-kita na yung plain lang. No, sa citizen kailangan mo pa ng contrast media para makita yung blood vessels, no, para ma-visualize yung maayos, no. So, search natin, no. Willis. Circle of Willis. Ano na ako po? Ayan, wala pang contrast yan. Kitang-kita na ang ating circle of Willis, no? So, ginagamit talaga natin yan, no? Madalas yan Actually, madalas na pa exam sa iba-ibang hospital natin pag nag-i-internship, no? Circle of Willis. Kailangan memorize natin ang circle of Willis, no? Ayan, sobrang ganda ng circle of Willis. Wala pang contrast yan, no? Unlike dito, no, sa CT scan, circle Willis, no. Ito, ginagamitan pa natin sa angiogram. Ayan, no. See? Ito, ginamitan na to ng contrast. Yung isa sa CT scan ay sa MRI, no. Ito, wala pang contrast ito, no? Ganyan na siya kaganda. Ito, may contrast na to. Gumamit na to ng iodine sa angiogram para mapakita ang circle of Willis. Ito, no need, no? Sobrang ganda. No? So, ito, nililinis to. Meron tayong tinatawag na MIP, no? MIP, para mapalinis, no? MIP ang tawag natin, no? Ayan, para malinis natin. Ay, bakit kaya? Basta may MIP tayong tinatawag, no? Sa ating, para malinis yung ating scans, no? Next, meron naman tayong ginagamit ng contrast media sa ating MRI. Gumagamit din naman tayo ng gadolinium. Pero kokonti lang, no? Gumagamit lang tayo ng 5 cc, 3 to 5 cc of 3 to 5, may 10 pala, sorry. May 10, no? Unlike sa CT scan, no? Gumagamit tayo ng 50 cc, no? 50 cc, pinakamababa, and 50 to 100. Napakalaking difference. Dito nga sa abdomen, para mapakita yung sa CT scan, no? Sa angiogram, sa abdomen, kailangan ng 120. Kailangan bumili siya ng 3 bottle ng contrast, no? Iodine contrast. Ganun din sa mga different part ng abdomen. Kagaya ng triphasics ng liver or ng ating pancreatic protocol, gumagamit na triphasic protocol. So, dito, syempre, advantage na rin ang not necessary contrast media.
So, ang kagandahan nito sa MRI, no? So, hindi mo na kailangan mga arterial, face, may mga ganun kasi sa CT scan, no? So, para mapakita mo yung mga different, para mapakita yung mga face, no? May mga reconstruction para sa artery. Ito hindi na kailangan. So, umano pa siya sa ginagamit pa namin bone window, no? For example, sa Espanya lang, magamit pa kami ng bone window, no? Para mapakita yung bone, no? Para mapa-enhance yung ganun sa CT scan, no? Para mapakita yung actual, yung contrast, actual contrast, no? So, unlike dito sa MRI, makikita mo na agad yung bone, no? No need for bone windowing, no? Kahit low ano lang ang tawag dito? Dito, okay, next. Sorry. So, sa atin, no, gumagamit lang, sabi ko kanina, gumagamit naman tayo ng contrast media sa MRI, gadolinium, no? So, kahit low volume lang, no, ng paramagnetic, kitang-kita na natin, no? Low volume ng gadolinium, no? Kitang-kita natin. No, eto naman, no, ang gadolinium, no risky for no risky naman dito sa ating gadolinium. Usually, nagte-test dose kami pero low percentage ng ating reaction, allergic reaction, or halos wala. Ang naka-encounter lang ako nun, isa lang, no? Isa lang sa buong pag-work ko sa Makati Med. Sa MRI. Test dose. Sa CT scan naman, automatic allergy na lahat ng may allergy sa seafood, no? Automatic allergy, pag may history siya allergy sa seafood, syempre, ang seafood natin is high metallic, no? High metallic yung kanyang components, yung seafood, kaya natural, ang ating iodine is high in metal, no? Kaya natural, kapag allergy na sa seafood si patient, hindi na natin kino-contrast, no? Contrast media. So, susulat na natin siya sa advantage, no? No possible, no? No possible allergic reaction. No possible allergic reaction sa contrast media. Pero, after naman ng dose, for example, nasaksakan na ng gadolinium si patient, after naman natin i-observe kung meron pa siyang late effect, no, sa contrast media. Hindi pa rin natin pinapago, no. Nag-aantay pa rin tayo ng go signal ng doktor kapag gano'n. Kami, ganun noon, no? Naantay pa rin namin ng go signal kung papauwiin na yung patient. Pag nag-contrast media kami ng gadolinium sa patient namin sa MRI, no, pinapaupo namin siya within 15 minutes to 30 minutes. Ganun yung protocol namin, no? Until, no, sabi ng doktor na may go home na si patient. So pag ganun na, si doc ang tatanungin namin, Doc, pwede na po bang tanggalin yung ng pasyente, no, ng IV na nakabit sa kanya, no, or hep-lock, no, naka-hep-lock kasi siya. Disadvantage naman, punta na tayo sa disadvantage, no. Of course, time, no. Need niya ng longer examination time, no, kasi nga naglalaban dito yung signal RF pulse. Syempre, nagpo-produce pa tayo na nagsisend pa siya ng signal, 'di ba? Syempre, pag gumamit ka ng mas mataas na
ito naman yung kagandahan ng mataas na magnetic field, no? So, sabi ko, increase in magnetic field, increase ng Tesla, no? Increase in magnetic field. Magnetic field, no? Kaya kapag mataas ang gumamit tayo ng 3 Tesla compared to 1 Tesla, mag-i-increase ng ating time, examination time, kasi nga kaya na si patient ay kaya na mag-produce ng machine atin ng mataas na magnetic field, no? Magnetic field, the more the magnetic field, mas mataas ang chances ng alignment, no? Alignment ng ating proton, no? Alignment ng ating proton. So, for example, to compensate, no, sa increase ng ating Tesla, no, dahil mas mataas na, shorter examination time na ang kinakailangan. This is the reason mabilis na ang examination nito compare sa 1.5 Tesla or sa 0.5 na Tesla. Sa practical, no, sa practical natin, medyo matagal pa naman, no? Medyo matagal. Pero maabot na lang sa amin ng 1.5 Tesla na 15 minutes, no? Pero allowance naman sa patient, sa next patient, 30 minutes, no? So, sa next patient, 30 minutes, in case na may ano pa si doctor, padagdag. No? So, sa per protocol kasi nito, no? Per protocol ng doctor, kasi ang doctor naman ang nagsasabi ng protocol sa amin. Yung mga T1, T2, nakadepende kay doctor, no? Kung anong gagawin na protocol, o kaya may mga different protocol kami sa mga dizziness, sa brain, gano'n. So, may protocol kami sa iba-iba. No, so tandaan natin longer examination time kasi because of the magnetic field, no? Kailangan mo na magkaroon ng magnetic realignment para magkaroon ng magnetic signal. Woo! Next is cost, no? Cost, no? Siyempre, no? Number 1, mahal talaga. Mahal ang MRI machine, mahal din ang examination, no? So cryogen, maintenance pa lang ng cryogen, no? Maintenance pa lang ng cryogen, kaya na magpatayo ng building. No? So costly, sobrang gastos, no? Gastos nito MRI na machine natin, no? Kaya sobrang mahal ng ating MRI machine. Siyempre, ano ba mini-maintain natin sa MRI, no? So oxygen, 'di ba? So oxygen, kinakailangan ng oxygen, ng helium, siyempre helium, and also the liquid nitrogen, no, na ginagamit natin. So pinapalitan siya, and pag pinalitan siya, it will cost, no? It will cost sobrang laki. It will cost you, no? So meron kaming pasyente dati, no? Kwento lang sa amin, no, dun sa dati kong hospital na pinagtatrabuhan. Meron siyang doctor, no, sa basketball. Meron siyang yung doctor namin, no, meron siyang tinitherapy na basketball player, no, tinitherapy basketball player. Tapos anong nangyari, no, may dala pala siyang bag, no, hindi napansin ng ibang tech doon sa dati ko pinagtatrabaho. Ngayon, meron pala dun sa loob ng bag niya, meron dumbbell, no, meron dumbbell napasok mismo dun sa MRI.
So, yung dumbbell, sobrang bilis, no? Para ka lang nagpalipad ng airplane sa sobrang bilis, no? So, ang ginawa dito, ang ginawa dito, pinatawag mismo yung engineer, no? Para mapatanggal pa yung dumbbell, no? Kasi sobrang dikit nung magnet, no? Sobrang dikit, walang makatanggal, hindi mo siya kaya tanggalin by yourself, no? So, kailangan pang bawasan ng cryogen, no? Binawasan lang nila konti yung cryogen para bumaba yung magnetic force, no? Magnetic field. So, tapos minanmal nilang hila yung dumbbell, no? So, alam naman na nila, pinagtulungan pa ng tao daw, no? Para mahila yung dumbbell, no? Pinahina muna yung cryogen at dahil dyan, nabawasan. Ang problem nito, nabawasan yung cryogen, no? So, ang gagawin na doon, i-maintain na lang ulit, no? Dadagdagan na lang nila ng helium level, no? Tsaka oxygen. Pero billion, no? Billion ang pagpapalit nito ating helium oxygen nito sa cryogen mismo. So, next, costly, syempre, of course, costly sa procedure, no? Next is not good, no? Not good imaging sa bones, no? Kasi ang problem nito, ang bone kasi, 'di ba, masyadong dense, no? Hindi siya nagkakaroon masyado ng alignment, no? Alignment. So, ang tendency, no? Production, no? Ng signal. Hindi naman actually, no? Less product. Although meron naman silhouette yung bone, ma-appreciate mo naman. Kaya lang, nagpo-produce lang siya ng white, no? Image, no? Hindi siya maganda. Halos maganda. Of course, indicated, no? Indicated sa mga patient ng claustrophobic, no? Kasi papasok ka buong katawan dito, no? Claustrophobia. Ang gagawin natin dito, syempre, possible na patulugin si patient or kakausapin na lang patient. Tapos, mahal kasi pagpapatulog kay patient. So, kinakailangan pa anesthesiologist. Natanong, as a patient muna kung kaya niya, no? Pag hindi niya talaga kaya, then, no choice tayo. Ha? Kung gusto ituloy, no? Sedation na lang ang possible sa kanya, no? For sedation na lang si patient. Next, contraindicated din siya sa ating patient with metal implants. Sabi dito na contract sa mga may pacemaker, no? Pacemaker. Actually, ito ay sorry meron kasi mga patient na kami ngayon, year 2010, simula ng year 2010, mga may metal implant, gumagamit na ng titanium, no? Gumagamit na tayo ng titanium na metal implants, which is good for naman siya sa tawag dito, MRI friendly naman siya, no? So, 2010. Ang problem na lang natin dito sa metal implants, below 2010. Kasi sila, yung mga gumagamit na hindi titanium, no? Kay titanium metal. So consult pa namin yung doktor kung titanium, tumatawag pa mismo kami sa doktor, no? Para i-confirm sa kanya kung titanium yung kanyang metal implants. Pacemaker, meron naman tayo ng MRI friendly.
Ang problem na lang natin dito, pinapatay kasi natin yung pacemaker during scan kasi nga. Ha? Yun ang problem, no? Pinapatay natin. Ang problem, no? Baka mag-cardiac arrest si patient. So, pacemaker, kailangan pa natin i-consider, no? Kailangan may bantay na doktor kung gusto ipag-go nung doktor niya, no? No? So, kung possible cardiac arrest si patient, dapat prepare na agad, no? Ayun, so yun yung problem. Dapat naka-standby lang yung ating magmo-monitor sa kanya. Of course, kailangan dapat ng may doctor sa kanya. So, baka kasi mag-cardiac arrest si patient. Kasi lalo na gumagamit lang siya na baka mag-cardiac arrest. So, bago tayo scan sa patient, syempre kinakailangan ng screening, no? Ini-screen muna natin si patient, tatanong natin yung mga may tattoo ba siya, no? Kung may tattoo ba siya or may implants, kahit ano implants, lalong-lalo na yung mga implants na metal implants, no? And syempre bawal din mga may earrings, any kind of piercing, kahit sa breast, sa tongue, sa different body part, no? So ini-screen natin yan. Ay, claustrophobic, bawal din yan, no? Next. Ano ba? Okay, no? So, let's proceed naman sa comparison, no? Comparison with X-ray naman tayo, no? I-compare naman natin ang MRI, no? Sa X-ray, no? X-ray natin, syempre, of course, no? Ang X-ray is X-ray conventional natin, of course, gumagamit lang siya ng conventional. No? Conventional, no? Napoproduce siya ng flat images, no? Flat images lang ginagamit niya, no? Which is 2D lang, no? So, number 2, syempre, gumagamit ng ionizing, no? Ang ating X-ray conventional gumagamit ng ionizing radiation, no? So, next is possible ang mga superimposition, diba? No? Superimposition, no? Makikita mo na pwedeng mag-superimpose yung mga body parts, no? Lalo na kapag nakalateral yung ating patient, no? Nakalateral, which is nakikita lang yung lateral images, no? So, next is low in contrast, syempre, low in contrast resolution, no? Pero mataas naman siya sa spatial, no? Mataas naman ang ating X-ray sa spatial resolution, no? Spatial resolution. Okay. Okay, pwede siya. Kaya naman niya. Possible naman ang X-ray makadistinguish ng air, no? Which is bone, no? Kaya niya mag-distinguish ng bone. Some of soft tissue, no? Some of tissue and also the metal, no? Metal implants, kaya niya. Safe naman siya sa metal, mga may metal implants, no? Of course, cannot distinguish, no? Hindi niya naman kaya i-distinguish, no? Yung ating organs. Mostly silhouettes lang nakikita natin. Comparison na naman natin sa CT scan.
malaki. Malaki ang big difference kanina, no? Sa images pa lang ng brain. Lalo na sa circle of Willis pa lang, no? So, sa brain, no? Alos mo lang makita, no? For example, head scan ng CT, no? Makikita mo, ganito lang ang kanyang magiging image, no? Halos wala kang makikita, no? Mostly dark or gray lang siya in appearance, no? So, hindi mo makita masyado yung kanyang structure, no? Structure, unlike sa head MRI scan, no? Makikita natin kahit basic, ayan, no? Kitang-kita mo, no? Kitang-kita mo yung kanyang structure, no? Makikita mo dyan yung mga parts, basic parts ng brain, no? The cons, yung mga brainstem, no? Makikita natin also the corpus callosum, no? Kitang-kita natin halos, no? Tsaka yung mga brain sulci, no? Sulcus. Ayan, no? Kitang-kita natin, no? Ayan, no? Kahit mata, no? Kitang-kita. Ball of eyes, no? Nakikita-kita natin, no? Sobrang ganda ng kanyang resolution. So, wala pang contrast ito. Sa CT scan, no, kailangan natin ng contrast, no. So, sa CT scan, kailangan contrast media para to high collimation, no. So, okay. Siya ay, syempre, gumagamit ng use, of course, ionizing. Ionizing radiation. Next is, gumagamit siya ng indirect, no? Multiplanar. No? Next is, significant siya sa multiplanar. Next, syempre, patient dose, no? Meron patient dose. Syempre, gumagamit ng radiation, of course, nakaka-contribute sa patient dose. Sobrang taas ng patient dose, no? So, that's the problem, no? Syempre, but excellent naman siya. Excellent naman siya sa bone, no? Bony anatomy, no? Anatomy, no? Sobrang ganda naman niya sa bone anatomy. Can show some organs, no? Pero pangit pa din, hindi ganun kaganda. Hindi masyado emphasize. Pwede, pero pwede naman makita. So, ganun lang naman, no? Kailangan pa niya ng enhancement. Okay, no? So, ito muna. That's all for today muna, no? And I try kong mag-discuss sa Saturday, no? Sa Saturday.